Ryan, may mga inaalok ba dyan na mga drone o drone systems na magagamit ng ating sandatahang lakas? Ella, sabi ng Philippine Navy, nakikipag-ugnayan na sila sa ibang mga bansa pagdating dito sa pagpapalakas ng drone capability ng ating sandataang lakas. Sa pangunguna ng Philippine Fleet, formal lang binuksan ngayong araw ang Zone Warfare Summit 2025 dito sa Subic Bay Exhibition and Convention Center sa Olongapo City. Layunin ng summit na itaguyod ang kooperasyon at inobasyon sa paggamit ng drone technologies para sa depensa at seguridad ng bansa. Sa mga susunod na araw, tatalakayin dito ang iba't ibang aspeto ng drone warfare at bagong teknolohiya. Tutuon ang ikalawang araw na sa airborne unmanned system at counter-drone capabilities. Habang ang ikatlong araw naman ay sa land-based drone technologies para sa surveillance, logistic at ground operations. Kasama rin sa programa ang mga tatalakayin ang workshop para sa pagpapaunlad ng makabagong drone systems. Ang summit ay sumusuporta sa AFP Modernization Program sa pamamagitan ng pagpapalakas ng self-reliant defense posture ng Pilipinas. Dumalo sa opening ceremony si Defense Assistant Secretary Augusto Gaite, Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta at Philippine Fleet Commander Rear Admiral Joe Anthony Orbe, kasama ang iba pang matataas na opisyal ng sandataang lakas. Sabi ng Philippine Navy, ginagamit na itong drone technology sa mga isinasagawa nating ISR dito sa West Philippine Sea. At kinumpirma rin ng Philippine Navy kanina na mayroong mga nahuli sila doon sa loob ng Ayungin Shoal na mga Chinese fishermen noong October 24 na mayroong dalang cyanide. At kinumpiska yung mga pinaghihinalaang cyanide at dadaan ito sa pagsusuri doon ng Philippine Navy at sa ngayon ay mahigpit nilang dinagdagan yung kanilang seguridad doon sa Ayungin Shoal. At yan muna ang latest mula dito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo, Ayla. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.